So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang galit na galit. Naggagalaiti sa galit, nanggigigil, naghimutok, na hindi maipaliwanag ang kanilang nararamdaman nung sinampal po sila ng katotohanan ni Rominic Sarmienta. Talagang kulang na lang sabihin nila na mamatay ka na. Babo ka! Yung pamilya mo! Diba? Kulang na lang idamay ng kulto, ng mga DDS, ng mga Duterte's Bobo supporters, at Kibuloy Natics, itong si Rominic Sarmiento. Talagang pinaglaanan nyo pa ng panahon yung isang taong laos. Kasi sabi nila, mga minamahal, laos ka na, hindi ka na sikat, nagfi-feeling relevant ka na naman. Laos naman pala yung tao laos naman pala si Rominic Sarmienta. Bakit nyo pa binibigyan ng pagkakataon na pasikatin itong taong to? Diba, laos naman pala. Bakit binibigyan nyo pa ng pagkakataon na pansinin ng isang taong laos? Diba? Laos na pala, decline nyo yung mga pinagsasabi para hindi sumikat. Kayo din yung gumagawa ng way para sumikat ulit. Itong si Rominic Sarmienta. At talagang pinatulan pa ninyo, Pinatulan pa ninyo. So ngayon nga, mga minamahal, masakit nga naman na masampal ka ng katotohanan, no? Truth hurts. Ika nga nila. Sakit, no? So ano ba yung post ni Rominic Sarmienta, mga minamahal? Sabi niya dito, tanong lang. Wala namang masamang magtanong, Nagtatanong lang naman po yung tao. Bakit yung mga pinaghahanap ng batas madalas ay matuntun sa Davao? Madalas daw po natutuntun sa Davao. Maganda ba talagang taguan ng Davao? May tumutulong magtago? Maayos yung pagtatanong, may question mark. Very accommodating yung kanyang pagtatanong. Nagtatanong lang naman, bakit ninyo minasama? Diba? Meron akong ilang post na nakita, sinabi na, laos ka na, wag ka nang maingay, bobo ka na, wag ka nang mag-ingay, wala ka na sa field, wag ka nang maingay. Yan. Ang dami nilang mga masasakit na salita na sinabi dito kay Rominic Sarmienta. Na actually, iba yung inaasahan ko. Kasi sabi nga nila, yung mga DDS, well-educated and well-mannered ko, no? So, ang ina-expect ko, babatuhin nila ng counter-attacks, 'di ba? Pag sinabing tanong lang po, 'di ba? Bakit yung mga kriminal nagtatago sa Davao? Pwede naman nilang sabihin na, meron ka bang ebidensya? Meron ka bang probable statistic stability, M.M.? 'Di ba? Meron ka bang statistically evidence na nagpapatunay, 'di ba, na ang Davao ay taguan ng mga kriminal, 'di ba? Mga ganyan. Nakikita mo ba na ang Davao ay second to the safest place, 'di ba, sa Asia? Tama ba, mga minamahal? Second. Davao City, second safest in Southeast Asia. Diba? Nakalagay naman dito sa article na to na yung Davao ay the second safest, diba, in the Southeast Asia. So, paano mo nasabi na yung lugar ng Davao ay pugad ng mga kriminal? Pwede sanang ganon yung i-debunk nila, kaso hindi naman, mga minamahal. Sino ba naman yung magsasabing magdidebunk ng gagamitin nilang source ay yung second to the safest daw sa Southeast Asia yung Davao? Kung ganito, pakita natin sa inyo to, mga minamahal, ano nakalagay dyan? June 25, 2024, BI, Bureau of Immigration, Chinese woman in lookout order versus Go, Coth, and Davao Airport. Nako, laking tao nito. Isang Chinese woman na lookout, na mayroon pong lookout order. Diba? Nahuli po doon sa Davao Airport. Sa Davao. Sino yung kahapon na nahuli nung isang araw? Si former PSDBM Executive Lau, arrested in Davao. Mga minamahal, Davao. Diba kilala nyo to, si Christopher Lau? Yung sinabi pa lang natin sa inyo na involved dito sa Pharmaly issue. Diba? Na kung saan ikinanta ni Duque itong si Duterte, diba, na mayroong humigit 47.6 billion na itinransfer sa PSDBM. Diba, na yung undersecretary noon ay si
Christopher Lau, 'di ba? Parmali issue, alam na ninyo, nahuli doon sa Davao. 'Di ba? Bakit sa Davao? Ano yung meron sa Davao? Bakit sa Davao nagtago? O meron ba? June 24 din. Naharang sa airport sa Davao City ang isa sa mga boss. Sa Lucky South 99 to, Pogo Hub. Matapos umanong magtangkang tumakas. Yung mga magtatakas sana, doon sa Davao nahuli. Bakit naman doon sa Davao? Bakit sa Davao nahuli? Ano yung meron? Kaya nga naman na nakakahiyang gamitin na yung Davao ay binansagang second safest place in Southeast Asia. Tapos, di ba mga minamahal, yung mostly na mga malalaking tao, nahuli doon sa Davao. Kaya nga hindi ako naniniwala na si Alice Go tumakas ng sakayang bangka sa Manila. Kasi ang alam ko, parang feeling ko Davao to eh. Meron pa. Sabi dito, alleged syndicate behind fake birth schemes. Ayan. Nahuli doon sa Davao del Sur, ay hindi naman nahuli yung mga sindikato sa likod ng mga fake birth certificate. Alam niyo yon, yung mga Chinese na nagpapanggap na Filipino, yung katulad ni Alice Go, mga minamahal, na isang Chinese, tapos yung sa live birth nila, Filipino sila. 'Di ba? Filipino pero hindi sila Pinoy, hindi sila Filipino. Chinese talaga sila na pineke lang yung kanilang mga live birth. So, doon po nahuli. Doon po ang hinala sa Davao. Sa Davao po, mga minamahal. So, yung punto nga kasi natin dito, anong masama sa tanong ni Romnick Sarmienta? Sarmienta, yan. 'Di ba? Nagtatanong lang naman yung tao. Pwede nyo namang i-debunk na ganito, statistic and probability. Nasaan yung basihan mo? May survey ka ba? Pwede namang ganun yung isagot ninyo eh. Kaso kung ang isasagot nyo ay, bobo ka, ad hominem yun. Masama yun. Hindi tama yun. Ad hominem yun. Hindi nyo ba kayang sumagot ng may respect? Nagtatanong lang naman yung tao. Di ba, ang bababang uri talaga ng kulto ni Kibuloy at ng mga DBS. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, ang hirap nilang i-defend. Ang hirap nilang ipagtanggol. Di ba? Kasi nakikita nyo pa lang sa mga ganitong pangyayari. Nakakaloka. Mga minamahal. Nagtatanong lang yung tao kung ano-ano na sinasabi ninyo. Tapos mga wala pang sense. Yung kanilang rebuttal. Walang sense. Yung kanilang mga rebut. Hindi naman ganun. Pangit yun. Walang sense yung mga rebut ninyo. Hindi tama yun. Diba? Anyway, mga minamahal, talaga nga namang mahirap nilang patunayan na safe ang Davao. Diba? Mahirap nilang patunayan. Kaya ang ginagawa nila, ad hominem na lang sa mga nagtatanong. Diyan sila magaling eh. Diyan sila na-build up. Diyan sila bihasa sa paninira na instead facts ang pinag-uusapan. See? Anyway, mga minamahal, yun lamang po. See? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.